Magandang araw mga boss, mag-road test muna kami dahil nga sa ang problema ni customer, low power na raw itong sasakyan niya. Pero sa nakita ko mabilis pa eh. Kaya lang, siyempre, siya yung masusunod sa yung may-ari ng sasakyan eh. Kaya obserbahan ko lang yung hatak. Ipabibirit ko sa kanya itong accelerator para makita ko. Ito nga mga boss, nung pinilit na ni customer yung pagtakbo, parang okay pa sa akin. Sumasabay kasi yung hatak niya kaya hindi ko masabing ano eh. Pero ikaw, wala namang problema sa Sa akin akin. naman po, dinipende ko na sa takbo. Mm. Simula ko kasi pinilito, wala. Hindi ko gagalaw yung EG. Yun ang gusto mo lang. Kasi kung ako mag-ano, every 60, every 70 km, papalinis ko EG. Okay. Yun lang dahil nga sa 100,000 mahigit na yung tinakbo nito, ang gusto ni customer, linisan ko na talaga yung NGR, pati yung intake manifold at throttle body. At isa pa nga sa reklamo niya na kapag umabot na daw siya ng 100 kph, hirap na raw siyang humatak, na kahit diin na niya raw yung accelerator, parang hanggang doon na lang daw yung power niya. Actually mga boss, last year pa gustong ipalinis sa akin ni customer itong EGR niya, intake manifold at yung throttle body. Kaya lang pag ni-road test naman namin, okay naman yung takbo niya. Kaya nga sabi ko next year na lang dahil okay pa naman yung takbo. Kaya lang ito na yung araw ng next year kaya hindi na ako nakaporma kay customer. Sabi ko sige gawin ko na yan. Actually dahil nga sa mahigit 100,000 kilometer na yung tinakbo nitong sasakyan, last month pinalitan ko na ito ng timing belt. Kasama na rin sa pinalitan ko yung tensioner pati yung bearing niya. Tapos change oil ko na yan, tsaka ako ngayon pinalitan ng fuel filter. At sa araw na ito mga bossing, naka-schedule na ito para linisan ko naman yung EGR, intake manifold, at yung throttle body niya. Kaya panoorin niyo mga boss kung paano ko yan gagawin. Paano na ako? Tama mo na ako? Yeah. Ito na, nandito na kami. Simulan ko na itong trabaho. Ipaayos ko muna itong parking niya. Medyo mainit lang dito sa pwesto ko kaya pinalagyan ko ng bubong. Kahit sako lang pwede na yun. At syempre bago ako magkalas ng mga socket wire or connector, kailangan tanggalin ko muna itong negative terminal lang battery. Maganda na kasi sigurado para sa bandang huli, wala akong magiging problema. Ayan mga boss, natanggal ko na yung negative terminal ng battery. Videohan ko muna yung kabuuan ng makina ni customer. Maganda na yung sigurado, baka mamaya kulang yung pyesa nitong makina niya sa akin pa ma-charge. At dahil sa nakita ko, kompleto naman yung parts niya dito sa makina, pero joke lang yan mga boss. Pwede ko nang simulan yung trabaho. Dahil nga sa bubunutin ko yung inlet hose nito na nakakonect dito sa throttle body, para walang abala, tanggalin ko muna itong mga socket wire yung mga connector niya. Siyempre kasama din sa mga tatanggalin ko dyan, yung mga makakaabala. I-zoom nyo lang mga boss para makita nyo yung disconnect ko na pyesa pati yung mga tinanggal ko. Maganda kasi mga boss pag nagtrabaho kayo, maluwag kayong makakakilos para hindi kayo matagalan sa pagtatrabaho. Kung mapapansin nyo, itong hose na tinanggal ko, meron siyang tubig na lumabas kasi ito yung EGR cooler niya. Na minsan tawag nga nila dyan EGR radiator eh. At kung ano man ang tunay na tawag dyan, pasensya na kayo. Hindi naman kasi lahat ng pyesa ng makina kabisado ko eh. Ang sa akin kasi ang mahalaga, yung pinapagawa sa akin, maayos ko. Kaya kung nagkakamali ako ng pagtawag ng tools minsan, yung open range, yung box range, natural na yun. Alam niyo mga boss, yung matatalino kong viewers, ang hinahanap sa akin yan kung paano ko nasosolve yung problema. Hindi yung magkamali ako ng bigkas ng tools. Punta na ako dito sa ginagawa ko. Kung makikita niyo mga boss, niluluwagan ko dyan yung clamp dito sa inlet hose na nakarugtong dito sa throttle body. After ko nga maluwagan yon, tanggalin ko itong 2 bolt na nakalagay dito sa power steering fluid reservoir niya. Kasi nga mga boss, nakaharang siya dito sa kabilang dulo nitong inlet hose. Tatanggalin nyo lang naman itong 2 bolt para mailihis nyo itong power steering fluid reservoir niya. Ayan, nailihis ko na. Gamit ka na ngayon ng socketness mo na number 10 para maluwagan mo nga itong clamp dito sa kabilang dulo ng inlet hose mo. Pag okay na, tapos sa palagay mo, hindi lulusot itong throttle body kapag tinanggal mo siya dahil nga sa may mga nakaharang pa. Pwede nyo tanggalin yung mga nakaharang dahil nga sa hindi naman masyadong big deal yan.
Basta lagi yung tatandaan, pag gagawa kayo, dapat yung maluwag na hindi kayo mahihirapan. At syempre naman yung mga tatanggalin yung nakaharang para mailusot nyo itong throttle body, tandaan nyo siya kung saan nyo siya tinanggal. Gaya nga ng sinabi ko, isum nyo na lang para makita nyo yung mga ibang pyesa na tinanggal ko. Sa bagay, hindi naman kayo malilito dyan mga boss dahil nga sa pag tinanggal nyo yung mga nakakapit dito sa AGR, sama-sama naman yan sila. Yung electrical connector, yung sensor connector, pati yung mga vacuum hose, yan. Ililihis mo lang yan mga boss, gaya ng ginawa ko. Ayan, o, kita nyo, ililihis ko lang para itong inlet hose matanggal nyo. Real talk lang mga boss, medyo masikip sa pagtanggal nitong inlet hose dito sa throttle body. Kumbaga kapit na kapit itong hose sa magkabilang dulo. Kaya ang gagawin nyo dyan, gumamit kayo ng flat screw, itulak nyo para bumitaw siya dito sa throttle body. Ayan mga boss, bumitaw na siya. Ayan, iaangat ko yan para makita nyo. Ayan, ayan na yung inlet hose niya, bumitaw na dito sa throttle body. Punta ka naman dito ngayon sa kabilang dulo niya. Pero dahil nga sa pagtulak na ginawa ko dito sa inlet hose, lumuwag na siya dito sa kabilang dulo. Kaya ang ginawa ko, hinila ko na lang itong inlet hose para mabunot ko siya. O, di ba? Okay na. Tanggal ko na itong inlet hose. Dito naman tayo ngayon sa throttle body. Kailangan hugutin mo yung socket wire dyan mga bossing. Kaya lang ang problema, pag prines mo yon para mahugot mo nga itong connector niya, medyo matigas siya na pag pinirsa mo, pwedeng maputol kasi plastic lang yung lock niya para mahugot mo itong connector. Kaya samahan mo na lang ng pag-iingat. And mga boss, kung nakikita nyo, nahugot ko na yung connector niya. Dito ka naman ngayon sa ilalim ng EGR mo. Meron din yung mga socket wire na kailangan mong hugutin. Yan. Gaya nga ng sinabi ko, bago mo kalasin itong EGR valve mo, dapat yung mga wire na nakaharang dyan, mabunot mo yung mga connector niya. Pag okay na, gamit ka na ngayon ng box test na number 12 para maluwagan mo na nga itong nut dito sa ibabaw ng throttle body. Ayun mga boss, yung isang nut naluwagan ko na, tatanggalin ko na ngayon itong nut gamit yung kamay ko. Tapos yung isang nut naman na nasa sulok, gumamit ka ng socket wrench dyan na number 12 para maluwagan mo itong nut sa ibabaw pa rin yan ng throttle body. Pag maluwag na mga boss, pwede mo lang i-manual yan sa pagluwag, kamayin mo na para mas mabilis mo matanggal itong nut. After mo matanggal yung dalawang nut dito sa ibabaw, dito ka naman ngayon sa ilalim ng throttle body mo. Meron ka naman dyan tatanggalin na dalawang bolt. Siyempre, luwagan mo muna yung dalawang bolt. Gamit nga itong socket wrench mo na number 12. At dahil nga sa naluwagan mo na yung dalawang bolt na number 12, o pwede mo na ngayon i-manual ng kamay mo yan gamit yung socket wrench para mas mabilis mo ang matanggal yung dalawang bolt. Kaya natanggal ko na yung isang bolt. Ito na ngayon yung pangalawang bolt na tatanggalin ko dito sa throttle body. Ayan siya mga boss. Pwede mo na ngayon hugutin itong throttle body. Tuktukan mo yan para lumuwag. O, pag lumuwag na siya, pwede mo na ngayon hugutin itong throttle body mo. Tsaka mo ngayon dahan-dahang ilusot yan dito sa masikip na daraanan niya. Pero lulusot yan mga boss. Ayan na siya, oh. Diba? Grabe dumi, oh. Pag ganito mga boss, grabe na dumi ng EGR nito. Kaya ang susunod kong gagawin dyan, tatanggalin ko itong dalawang nut na number 12 na nakakapit dito sa intake manifold. Para nga itong EGR niya, matanggal ko. Pag okay na, gagamit naman ako ng box wrench na number 10 para maluwagan ko yung dalawang bolt dito sa EGR pipe. Tandaan nyo, pag maluwag na yan, pwede yun ang kamayin para mas mabilis yung matanggal itong dalawang bolt. Pag okay na, lipat ka naman ngayon dito sa ilalim ng makina mo. Dahil nga sa meron ka dyan tatanggalin na 3 bolt. Bali yung unang bolt na tatanggalin mo, yun yung kinakapitan ng vacuum hose. Tapos yung pangalawa naman, yun naman yung sa bracket niya na nakakapit dito sa EGR base mo. At yung pangatlong bolt, ayun na yung pangatlong tornilyo na tatanggalin nga dito sa EGR valve mo para matanggal mo siya. Pero dahil nga sa malalim yung bolt na tatanggalin mo dito sa EGR valve mo, gumamit ka dyan ng extension. Ayun mga boss, kung makikita nyo. Ginamitan ko yan ng socket wrench na number 12. Siyempre may kasamang extension para hindi ako mahirapan sa pagtanggal nitong bolt. Ayan na mga boss, maluwag na. Yun lang, nalaglag. Kaya importante na marunong din kayong umilag. Siyempre naman mga boss, bago ko minalwal kamayin para tanggalin yung mga bolt, diluwagan ko na yan, hindi ko na naipakita sa inyo. At dahil sa natanggal ko na nga yung 3 bolt na number 12 dito sa ilalim ng EGR valve, pwede na ngayon ako bumalik dito sa ibabaw ng makina. Yun lang mga boss, yung connector nitong sensor ng EGR valve, sobrang tigas.
Pakiramdam ko pag prenes ko siya maigi, mapuputol. Kaya ang ginawa ko diyan, gumamit ako diyan ng maliit na Phillips screw para matanggal ko yung 3 screw dito sa sensor ng EGR valve. Ayan mga boss, natanggal ko na yung isang screw. Ito naman yung pangalawang screw na luluwagan ko. Pag maluwag na yan, kinakamay ko na yan para mas mabilis kong matanggal itong screw. Ayan na yung pangalawa. Tapos, sa pangatlo naman tayo, luluwagan ko ulit yung isang screw dyan dito nga sa EGR valve sensor. At pag maluwag na, ayan na mga boss, pwede ko na ngayon i-disconnect itong EGR sensor niya. Tapos ito na ngayon yung pangatlong screw na tinanggal ko. Tapos tanggalin ko na ulit itong ibinalik ko na nut. Kaya ako ibinalik yan mga boss kasi kung wala yan, pag tinanggal ko yung bolt sa ilalim, babagsak itong EGR assembly niya. Kita nyo naman, ang tinanggal ko na itong nut, bumaba na itong EGR. At para mailusot nyo itong EGR, kailangan ihiwalay nyo itong pinaka-base niya, yung nasa ilalim. Tanggalin ko muna itong gasket mga boss para hindi siya malaglag. Tapos ihiwalay ko na ngayon itong base ng EGR dito sa EGR valve. Kaya lang medyo nangalay na ako mga boss, kaya bitawan ko muna yan. Tapos balikan ko, tsaka ako ngayon ilulusot na itong EGR valve dito sa built-in na bolt na number 12 ng base ng EGR. And mga boss, na ilusot ko na siya. Kaya lang dito sa magkabilang gilid ng EGR valve, meron siyang nakalagay na vacuum hose na kailangan i-disconnect nyo yan. Bali kung saan nakakabit yung maliit na hose, tatanggalin nyo lang naman siya ron mga bossing para tuluyan nyo nang matanggal itong EGR valve. Kung medyo makapit yung vacuum hose, pwede kayong gumamit ng flat screw. Yan ang gamitin yung pantulak para hindi kayo mahirapan sa pagtanggal nitong vacuum hose. Kumbaga, dahan-dahanin nyo lang siyang itulak dahil sa nainitan yan, kumapit ng maigi yan. Pero kung makikita nyo, bumitaw na siya at pwede nyo na ngayon ilusot itong EGR valve. At dahil nga sa mahaba pa itong video mga boss, pasensya muna, pakiabangan sa part 2. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!